this great privilege. Oh, what is it? Excuse me. For giving this great privilege to use by God and share the word of God tonight. So medyo kinakabahan pa ang yung lingkod mga kapatid. This is the first time mga kapatid na ma-invite ako sa ganitong platform. And also, thank you to Brother Ronel for inviting me as your guest teacher for tonight. So wala po akong karunungan na nagmumula galing sa akin, but alam ko na ang Diyos ang siyang kikilos sa akin sa gabing ito. And bayan mga kapatid na namin natin ang salita ng Panginoon. Amen. So by the way, I'm Brother Edwin from Quezon Province, Lucena City. So baka may mga taga Quezon Province dyan. Amen. So ako po ay nakakilala sa Panginoon year 2000. So I'm serving the Lord for 25 years. Sabi nga mga kapatid, for 25 years na yan mga kapatid, dumaling ako sa point na hindi ko sineryoso yung paglilingkod sa Panginoon. But still, ang Diyos mga kapatid, pag may plano siya sa'yo, wala tayong magagawa. Ibabalik at ibabalik tayo ni Lord sa kanyang gawain mga kapatid. Amen. Ang sabi ko nga mga kapatid, I don't want to come back to Saudi. Amen. Sabi nga mga kapatid, nasa ministry na ako, but God changed my plan. Amen. This is not my plan. But if God is a plan for us mga kapatid, walang makakahadlang nun. At yun ang mangyayari mga kapatid, yung kalooban ng Diyos. And I thank the Lord mga kapatid na binilig ako ng Diyos sa gawain. At nandun na glory to God. Amen. Na patuloy tayong ginagamit ng Panginoon sa music ministry at the same time sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen. So wag niyo po akong tingnan bilang ako mga kapatid. Amen. Dahil hindi po ako worth it. Amen. Ang Diyos lang ang karapat dapat. Ang Diyos lang ang mabuti mga kapatid. Amen. At I believe na may inihanda ang Diyos about sa atin sa gabing ito. And I do believe that we will be blessed by the word of God. Amen. So let us clap our hands unto the Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Amen. At sa gabing ito mga kapatid, our text is in Luke, book of Luke chapter 14, verse 16 to 17. It says in verse 16, Then he said unto him, a certain man made a great supper, and i-hide ko lang mga kapatid and bade many, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. Praise the Lord mga kapatid. So marami sa atin mga kapatid na-invite na sa mga handaan, sa party. Amen. At ang mensahe ng Diyos, amen, the message of God tonight ay pamamagatan ko na, are you too busy? Praise the Lord. So tayo ba mga kapatid ay busy? So I do believe na hindi tayo busy sa gabi na dahil we accept the invitation of God mga kapatid. Amen, sa ganitong gawain na tayo ay nagbigay, nag-exert ng effort, ng time natin mga kapatid to listen sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. So again, the title is, Are You Too Busy? Sabi nito mga kapatid, is in the parable of the Great Supper. In Tagalog, in verse 16, Datapwat sinabi niya sa kaniya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inaniyayahan. In verse 17, at sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inaniyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Praise the Lord. So, grabe mga kapatid, ano? So, naroon yung isang invitation na kung saan kailangan na lang natin pumunta. Hindi sinabi dito mga kapatid, amen, na magdala tayo ng ating regalo, amen, na magdala yung mga in-invite, kailangan magdala ng kanilang ibibigay, amen, sa nag-invite sa kanila. But ang sabi dun mga kapatid, amen, na handa na. Kumbaga, naka-ready na mga kapatid, amen. So only have to do is to come, amen, at sabi nga ng mga kapatid, amen, ay sumalo na kasama
nung mga in-invite, mga kapatid. Praise the Lord. So in this parable, hallelujah, so Jesus tells of a feast prepared by a man who invited many guests. Amen. So the host represents God, and the Great Supper symbolizes the kingdom of God, and the servant represents Jesus himself, sent to invite people to partake in salvation, mga kapatid. Amen. Sabi din mga kapatid, ito ay isang invitation mga kapatid na kung saan kung ating ihahalin tulad mga kapatid, amen, sa ating uh, mga mananampalataya, ito'y invitation mga kapatid ng ating Panginoon, amen, para sa sa kaligtasan na kanyang ibibigay mga kapatid sa mga tao, amen, na hindi pa nakakilala sa kanya. All they have to do is i-accept yung gift, mga kapatid, the gift of salvation, amen, na inihanda ng Panginoon para sa atin. Hallelujah. And we are so blessed mga kapatid dahil sino ba tayo mga kapatid na tao na bibigyan ng pansin ng Diyos? Sabi nga mga kapatid na ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala tayo. But tayo mga kapatid, ang tao, amen, na walang Diyos mga kapatid, wala tayong kabuluhan. We are nothing mga kapatid. Amen. And we are so blessed that God mga kapatid, amen, offer the gift of salvation mga kapatid. Amen. At naroon mga kapatid, sabi nga sa title kanina, are you too busy? And I believe mga kapatid, nung tinanggap natin sa mga tumanggap sa Panginoon, amen, nung ang Diyos ay nag-invite mga kapatid, naroon yung ating acceptance mga kapatid, amen, na tanggapin ang kaligtasan. Bagamat sabi nga dito mga kapatid, kung ating babasahin, tuloy tayo, sa story nito mga kapatid, doon nag-start yung mga excuses nila, nung mga in-invite. Amen, na kung saan minsan nangyayari din sa ating mga mananampalataya. So now the excuses begin. In Luke chapter 14 verse 18, it says, ng landowner mga kapatid, I have bought a piece of ground and I must needs to go and see it. I pray thee have me excuse. Praise the Lord. That's the first excuse mga kapatid. You are invited mga kapatid itong landowner, amen, para sumalo sa isang handaan. But ang sabi niya mga kapatid, I have bought a piece of ground and I must need to go and see it. I really have me excuse. The second one, mga kapatid, amen, the businessman, in verse 19, in Luke 14, verse 19, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan sa ating mga kapatid, mga mananampalataya, amen, may invitation ang Diyos sa atin mga kapatid. Hindi pa natin nakikilala ang Panginoon mga kapatid, ganun din. Nung time mga kapatid na ang Diyos ay nandyan mga kapatid, amen, may invitation si Lord, lagi tayong may excuse. Amen? Or kahit na tayo nakatanggap sa Panginoon mga kapatid, dumadating yung time na pagdating sa gawain, amen, palagi rin tayo may excuse mga kapatid, amen. Hallelujah. Na kapag tayo minsan mga kapatid, i-assign ang ating pastor to preach the word of God or to share the word of God, to become the exhorter, sometimes we have a lot of excuses. Amen. But ang sabi doon mga kapatid, amen, nung pangatlo, the newlywed, sabi sa Luke 14 verse 20, I have married a wife and therefore I cannot come. So those 3 mga kapatid, amen, na invite, they have their own excuses. So all the invited guests made excuses, prioritizing worldly concern over the divine invitation. Hallelujah. And sa ating mga visitors, mga kapatid, we have visitors tonight, amen, tomorrow, this morning or afternoon, amen, that still not accept Jesus Christ as their Savior, mga kapatid. Amen. God is inviting us tonight, amen, to accept the gift of salvation, to accept Him as Lord and Savior. Do we have any excuses, mga kapatid? Amen. So let's continue. Wala akong ganito.
So too busy with this life. So these invited guests were more concerned about their personal agenda than God's plan of salvation. They were focused on number one, material possessions. Amen. Their business ventures, their family relationships. They had only form of godliness but denying the power of God. So sabi dito, so anong response mga kapatid nung master? Amen. So in verse 21, in Luke 14:21, bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, at mga pilay. Hallelujah. So ano nangyari doon mga kapatid? Sabi doon, the master anger represents God's disappointment. Amen? With those who reject his invitation, so in this parable, this is specifically referred to the Jewish nation who rejected Jesus as the Messiah. Amen. So naroon mga kapatid, nung minsan si Paul ay nangangaral mga kapatid, amen, na sinasabi nga ni Paul mga kapatid na si Jesus mga kapatid ang Messiah, but maraming hindi naniniwala mga kapatid, maraming hindi tumatanggap sa Panginoon, maraming tumatanggap sa kaligtasan. Amen. Kaya mga kapatid, ano nangyari? There's a wider invitation in verse 22. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang pinag-uutos mo, gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang bahay. So when the original invitees refused the invitation extended to everyone else, representing God's salvations being offered to the Gentiles after being rejected by many Jews. Praise the Lord mga kapatid. At sabi nga doon mga kapatid, amen, na we are so blessed kapag may nagbabahagi ng salita ng Panginoon. We are so blessed mga kapatid na kung saan kahit dito sa Saudi Arabia, isang mahirap na, sabi nga, mahirap mangaral ng salita ng Panginoon, dahil ito isang Muslim country, but still mga kapatid, patuloy na lumalaganap, amen, ang salita ng Diyos, maraming tumatanggap sa Panginoon. Why? Because there's a lot, mga kapatid, amen, na mga tao, mga kapatid, amen, mga mananampalataya na nagpapagamit sa Panginoon, maraming tumatanggap sa invitation ng Panginoon. And we are so blessed, mga kapatid, that isa tayo, amen, sa tumanggap ng invitation ni Lord upang gawin siyang tagapagligtas natin, mga kapatid. So there's a final judgment. Sabi doon, sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi nakakatikim ng hapunan in Luke chapter 14, verse 24. So mga kapatid, this represents the serious consequences of rejecting God's invitation. Those who make excuses and prioritize worldly concerns over spiritual matters risk being excluded from God's kingdom, mga kapatid. Amen. So paano mga kapatid, amen, na ang Diyos ay biglang bumalik, mga kapatid, at andun yung invitation ni Lord. Amen. Marami nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ilang beses na tayo nakarinig ng Word of God, but still tayo ay nagre-refuse. Amen. So sayang naman mga kapatid, dahil maraming characters sa Bible, mga kapatid, na kung saan, amen, na nandun na, sayang mga kapatid, amen, na nakarinig na sila ng salita ng Panginoon, ba't hindi nila tinanggap, mga kapatid? So saan sila napunta? Amen. So sa atin mga kapatid, amen, na nasa platform na ito, sa mga hindi pa nakilala sa Panginoon, marami nang nangangaral. Amen. There's a lot of preachers, teachers, mga kapatid, sharing the word of God, sharing the salvation, but still we refuse, mga kapatid, amen, to accept Jesus as our Savior. So sayang naman mga kapatid, amen, dahil nandun na, sabi nga, salvation is a gift from God. Tatanggapin na lang natin. Hallelujah.
So the question is, are you too busy? Too busy for church? So are you making excuses to avoid attending worship service? And sometimes it happen mga kapatid sa ating mga mananampalataya din mga kapatid na marami tayong excuses, amen, pag dumarating tayo sa point na tayo ay tinatamad. Amen. Sabi nga mga kapatid sa amin sa Quezon, sabi nga pag tinamaan ka ng sakit ni Katam o ni Katamaran mga kapatid, amen, marami ka ng excuses. Are you too busy for church, going to church, amen, making excuses to avoid worship service? Sabi nga mga kapatid, tayo ang mawawalan. Amen. Tayo ang lugi pag tayo ay hindi nakadalo sa gawain ng Panginoon. Are you too busy to pray? Have you neglected your prayer life due to other commitment? And sometimes mga kapatid, amen, yung ating prayer life ay ating hindi napapabayaan. Why? Because sometimes we are so busy sa ating mga extracurricular activities. Minsan maging sa ating trabaho, amen, napapabayaan nating manalangin. And sometimes even sa pagkain, mga kapatid, bigla na tayong kumakain at hindi rin nakapasalamat sa Panginoon. Are you busy to pray? Have you neglected your prayer life due to other commitments? Amen. Or sometimes mga kapatid, ang isang mananampalataya, nananalangin nilang pagpuno ng problema. Sabi nga mga kapatid, isang mananampalataya ay tumatawag sa Panginoon pag hirap na. So wag nating hayaan mga kapatid, dumating tayo sa point mga kapatid, amen, na saka tayo lalapit sa Panginoon pag lang kailangan natin siya. So are you too busy to pray? And are you too busy to repent? Amen. Sa mga hindi pa nakilala sa Panginoon, are you postponing your spiritual transformation? Sabi nga mga kapatid, naroroon na alam na natin yung salita ng kaligtasan. Amen. Paano ang tao maligtas? Amen. Subalit bakit natin hindi pa rin tinatanggap ang Panginoon? Ano ba ang nagiging hindrance o nagiging barrier mga kapatid? Are you too busy for baptism? Have you delayed being baptized in Jesus' name? Are you too busy mga kapatid? Hallelujah. So what excuses are keeping you from fully embracing God's invitation? And tayo po ang mga kasagutan, amen, sa mga kaibigan natin, mga kapatid na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Maging sa mga kapatid natin that already accepted Jesus Christ as their Savior, but sometimes mga kapatid, we are too busy, amen, para gampanan yung ating mga tungkulin sa iglesia or gampanan mga kapatid, amen, yung ating bilang isang mananampalataya mga kapatid, yung ating commitment sa ating Panginoon. Because sometimes mga kapatid, amen, napapabayaan natin ito. Why? Dahil sa gawa ng sanlibutan. Minsan gusto nating manalangin mga kapatid. Subalit pag hawak natin ng cellphone, amen, sabihin natin, Lord, 5 minutes lang, I will scroll sa Facebook 5 minutes. Ang hinitin niya mamalayan mga kapatid, amen, umaabot tayo ng 10 minutes, 1 hour, 5 hours. So nawala na ang prayer natin mga kapatid, hanggang tayo makatulog na. Amen. Sabi nga mga kapatid, amen, na willing yung ating spirit mga kapatid, amen. The spirit is willing but the flesh is weak. Why mga kapatid? Dahil mga kapatid tayo nagiging busy sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Sabi dito mga kapatid, alam mo sabihin itong busy na ito mga kapatid. B means business, U means under Satan's yoke. So are you busy mga kapatid? So mahirap pala yun mga kapatid. Why? Kapag tayo pala busy, bakit tayo nagiging control ni Satan mga kapatid? Business under Satan's yoke. Kaya minsan tayo inawawala sa Panginoon dahil may nagko-control na pala sa atin para tayo ay malayo sa Panginoon. Hallelujah. So one day, too late. So will you finally come to church to receive Christ and find out Jesus came the day before? So there's a short story mga kapatid ng isang pastor. It is a true story. Amen. Sabi doon, I once knew a janitor where I work. I witnessed to him about Jesus and invited him to church. But he said he was too busy
with work and life demands. Later, he had a heart attack. I visited him in the hospital, prayed for him, and invited him again to the house of God. Sadly, all he could think about was getting back to work. He never came to church, and shortly after, he had another heart attack and died, lost and unsaved. So sayang mga kapatid, amen. Nandun na, may nagbahagi na sana mga kapatid, amen. Nakarinig na siya ng salita ng Panginoon. Subalit mga kapatid, mas pinili niya mga kapatid, amen, yung kabisihan sa mundong ito mga kapatid, amen. Hanggang siya ay nagkasakit. At nung siya naging maayos sa mga kapatid, palaging ang pinaghahandaan niya kasi mga kapatid yung buhay niya dito sa mundong ito mga kapatid. Amen. Na minsan tayo ay nagiging busy din mga kapatid saan? We are busy mga kapatid, amen, para hindi masama magpayaman mga kapatid, amen. Hindi masama magkaroon ng pera, pero wag nating hayaan mga kapatid na malayo sa Panginoon. Because sometimes mga kapatid, sa ating kabisihan sa mundong ito, tayo ay nalalayo na rin sa Panginoon. Sa ating kabisihan mga kapatid sa mundong ito, tayo pala mga kapatid, nawawala na yung dating tayo, na kung noon mga kapatid tayo naglalaan ng oras mga kapatid, amen, hallelujah, sa devotion, minsan nawawala na rin yun. But pag dumating yung time mga kapatid, tayo ay dumating sa matindi kapagsubukan, doon lang tayo muling bumabalik sa Panginoon. So wag nating hayaan mga kapatid na tayo ay dumating sa ganung punto ng buhay natin. Amen. So i-share ko lang sa inyo mga kapatid, amen, ang aking experience kung paano ako ibinalik ng Panginoon. So ako po ay isang mananampalataya, na-convert ako nung high school pa lang ako sa atin sa Pilipinas, at ginamit ako mga kapatid sa music ministry. So I'm one of the guitarist, and sometimes I used to play drums mga kapatid, but sabi doon mga kapatid, nung ako'y nabigyan ng magandang trabaho sa Pilipinas, so I work in Unilever. So nandoon mga kapatid na mas pinili ko yung career ko. Amen. Wala kung saan mga kapatid, yung dati kong ministry na pabayaan ko na. So naging busy ako mga kapatid sa aking career. Naging busy ako sa pagpapayaman mga kapatid. Na kung saan mga kapatid, nawala na yung dati kong ginagawa para sa Panginoon. Yung dating init ng paglilingkod mga kapatid, nawala na yon. So naging busy ang inyong lingkod mga kapatid, amen, hallelujah, sa mga bagay sa mundong ito mga kapatid, mga bagay sa sanlibutan na nagpalayo sa akin sa Panginoong Hesus mga kapatid. Hanggang sa dumating yung time mga kapatid, amen, ay shortcut ko na lang mga kapatid at gumagabi na. So yung time na yun mga kapatid, amen, dahil ako po ay nasa sales industry. So ako po ay nagka-problema mga kapatid sa trabaho. Nung ako ay nasa Unilab ng mga kapatid, ako po ay nagkaroon ng client na umorder sa akin ng million. Amen. Before nagbabayad siya. But after months, 3 months, 5 months mga kapatid, may mga order siya sa akin na medicines. And nag-issue siya ng cheque, puro talbog na yung cheque. So umabot mga kapatid yung payables niya sa akin na more than 1M. At mga kapatid, the problem is wala kaming kontrata. So sa aking kabisihan mga kapatid, amen, so hindi ko na siya nagawa. Ginawa kong illegal mga kapatid, amen. Kumbaga yung pag-PO, hindi ko na pinasok sa company dahil parang labas siya ng order. So anong nangyari mga kapatid, nalaman ng aming company, so tinanggal ako sa trabaho mga kapatid ko at kailangan ako magbayad ng more than 1 million mga kapatid. So dumating ako sa point mga kapatid na gusto ko nang magkamatay. So gusto ko nang tapusin ang buhay ko dahil mga kapatid, dahil sa kabisihan ko sa mundong ito mga kapatid, before nandun kami, sabi nga yung dalawa kong anak before mga kapatid, nung ako'y nasa Pinas pa mga kapatid, sa ganung trabaho, nandun na sabi nga sagana kami. Dahil mga kapatid, nag-focus ako sa pagpapayaman, na nawala na ang aking focus sa ministry. Subalit lahat ay inalis ng Panginoon mga kapatid.
Lahat ng meron ako mga kapatid, inalis ni Lord. Yung napundar kong bahay, sasakyan, inalis lahat ni Lord mga kapatid. At bumalik muli kami sa aking magulang na walang-wala. As in, salat na salat mga kapatid. Sabi nga sa mga, pag nagtitestimono ako, sabi nga, nising kong duling, wala na ako sa bulsa. Why mga kapatid? Dahil pinalo ako ng Panginoon. Dahil mahal ako ni Lord mga kapatid. Amen. Naging busy ako sa mundong yon mga kapatid. Amen. Na ako'y nawala sa Kanya. So, anong nangyari mga kapatid? Gusto kong dahil nga hindi ko gustong pumunta dito sa Saudi Arabia. Sabi ko sa wife ko noon, bakit ako pupunta ng Saudi Arabia? Magkano lang ang sahod doon? Na-offer sa akin 35 to 40,000 pesos per month. Sabi ko sa Pinas, kinikita ako ng more than 60,000. So bakit ako pupunta ng Saudi Arabia? But that time, mga kapatid, na ako'y nawala ng trabaho, 3 to 6 months continuous, ako naghahanap ng work mga kapatid, wala akong makitang trabaho. Hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho mga kapatid. At hanggang sa ito yung naging daan mga kapatid, nagkaroon ng offer dito sa Saudi. At yun, tinanggap ko. Kaya pala mga kapatid, dahil ang Diyos mga kapatid may plano sa buhay ko. Muli akong ibabalik sa gawain. Amen. Nung dumating ako sa Saudi Arabia, mga kapatid, amen, naroroon na ang offer lang sa akin, halos half ng sahod ko sa Pinas, but I accepted it, mga kapatid. Amen. Ang sabi ko noon, in 2 years na sa pag-work ko sa Saudi, mga kapatid, naroroon na hindi pa rin ako makakabayad sa utang ko sa Pinas. But God is faithful. Hallelujah. In the span of less than a year, amen, so ang Diyos ay i-bless ang buhay ko mga kapatid. Sabi nga yung kailangan bayaran kong utang noon na aabutin dapat ng 5 years, in less than a year mga kapatid, amen, nabayaran ko lahat. At ibinalik ng Diyos lahat ng nawala sa akin mga kapatid. At ang pinakamaganda mga kapatid, amen, ibinalik ako ng Diyos sa gawain. Dahil ako ay tumira ay sa church, muling bumalik yung aking init sa paglilingkod sa Panginoon. Ginamit muli ako sa music ministry mga kapatid. Amen. At doon ko na nakita mga kapatid na ang Diyos pag may plano sa buhay mo. Amen. Handa ka muling ibalik ng Diyos mga kapatid. So ang sabi ko, Lord, kaya kalooban mo pala kung ba't mo ako ibinalik ng Saudi Arabia. Amen. At sabi ko, gusto ko nang kitilin ang buhay ko dahil sobrang stress na mga kapatid. Dalawang anak ko, wala na akong mapakain sa kanila. Nagkabaon-baon na kami sa utang, bahay, sasakyan na wala lahat mga kapatid. But God, mga kapatid, is still faithful. Amen. Kaya mga kapatid, yung ating kabisihan, mga kapatid, sa bunong ito, tapusin natin yan mga kapatid. Huwag nating sanayin yan mga kapatid. Dahil huwag nyo hayaan na dumating tayo sa point na mangyari nangyari sa akin mga kapatid. Amen. Na pinagpalit ko yung ministry, amen, sa career. So dapat balansehin natin mga kapatid. Amen. Hallelujah. And I believe mga kapatid na ang Diyos ay may gagawin sa bawat isa sa atin. Ang Diyos mga kapatid, amen. Sabi nga, unahin lang natin si Lord mga kapatid. Ang Diyos ang bahala sa lahat. So let's continue mga kapatid. The cost of discipleship. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yeah, and his own life also, he cannot be my disciple, and whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. In Luke chapter 14, verse 26 to 27. Mga kapatid, the cost of discipleship refers to personal sacrifices, challenges, and commitments required to truly follow Jesus Christ as His disciple. Amen. Mahirap sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Sabi nga, mga kapatid, kailangan mo mag-sacrifice ng oras, mga kapatid. Dahil minsan, masarap na after work, masarap na matulog, mga kapatid. But still, we are doing, mga kapatid, amen, for the glory of God. Tayo ay patuloy na nagbibigay ng oras sa Panginoon. Sabi nga mga kapatid, hindi nasasayang yung oras na binigay natin sa Lord sa mga oras na to, na kung saan dapat ay nagpapahinga ng mga kapatid. Amen. Nakikita ng Diyos yung ating mga kapaguran pagdating sa gawain, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Forsaking all, so likewise whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. So true discipleship requires a willingness to surrender everything for Christ. Our priorities must reflect our commitment to God above
all else, mga kapatid. Amen. Sabi nga mga kapatid in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin lang natin si Lord, mga kapatid. Amen. At ang Diyos ang bahala sa lahat, mga kapatid. Amen. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, unahin natin, mga kapatid. Amen. Ang mga bagay, amen, kung may gustong ipagawa sa atin si Lord, unahin natin siya, mga kapatid. At ang Diyos na ang bahala sa atin. Amen. Huwag nating isipin na hindi natin kaya, mga kapatid, na hindi natin kayang tumayo. Amen. Pag ang Diyos ang naglagay sa atin, amen, hindi tayo pababayaan ni Lord, mga kapatid. Wala man tayong karunungan, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan. So the marriage supper of the Lamb, so let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife had made herself ready, in Revelation chapter 19 verse 7. In Tagalog, mga kapatid, sabi dito, tayo mga galak at tayo mga sayang mainam na siya'y ating luwalhatin, sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay naghahanda na. Praise the Lord. So the ultimate feast awaits believers, the marriage supper of the Lamb. This represents the eternal communion between Christ and His church. Hallelujah. So the bride of Christ, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints, in Revelation chapter 19, verse 8. So the church, mga kapatid, is portrayed as a Christ bride, clothed in righteousness. So will you miss your own wedding by being too busy with worldly concern? Sayang, mga kapatid. Amen. So wag natin, mga kapatid, amen, sa Nag-out po siya. Nawala siguro. Yeah, accidentally na-press niya yung leave. Antayin natin siya. It's coming now. Wala kang audio, kapatid. Hello? Yeah, okay na. Yan po. Okay na po, nawala ang internet. Wait lang po. Okay na. Wait po. Colonel, pwedeng pa-flash nung slide. Nag-loading na rin siya eh, nagre-restart. Sige po, sige. Kung saan ako na-stop, Colonel, medyo patapos na rin siya. The Bride of Christ ka na, ano? Po, The Bride of Christ po. The Bride of Christ. Ayan po. Yan, praise the Lord, mga
mga kapatid, sabi dito, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean white, for them the fine linen is the righteous of saint. Amen. Next slide po. So blessed are those who are called. At sinabi niya sa akin, isulat mo, mapalad ang mga inanyayahan sa maghapon sa kasaksalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito siyang tunay na mga salita ng Diyos. Amen. So tayo ay mapalad mga kapatid dahil tayo ay tinawag ng Diyos. Amen. Sabi nga mga kapatid na nung ating tinanggap mga kapatid ng Panginoon, ay ano mga kapatid, naroon tayo nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. So wag na nating hayaan po mga kapatid, sabi nga, pag tayo nasa kamay na ng Diyos, huwag nating hayaan tayo mahulog pa sa kamay ng kaaway mga kapatid. Hallelujah. So next po. So sabi dito mga kapatid, in the steps of salvation, amen, in Acts chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihin niyo talikdan ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ano ba yung step of salvation mga kapatid? Amen? Sabi nga sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, kailangan natin mag-repent. Amen? At magpabautismo mga kapatid, amen, sa pangalan, sa water baptism sa pangalan ng Panginoon for the remissions of our sin, and we will receive the Holy Ghost mga kapatid, the gift of eternal life. So the question is mga kapatid, are you too busy to take these essential steps towards salvation? So God is inviting every one of us mga kapatid, hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ito mga kapatid yung plano, mga kapatid yung steps, mga kapatid yung kaparaanan, amen, yung hakbang sa kaligtasan na kailangan lang natin gawin. So God is inviting every one of us mga kapatid, amen, na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Ang Diyos ay naririyan ng mga kapatid, naghanda na ang Panginoon. Mga kapatid, amen, kailangan na lang natin siyang tanggapin. Hallelujah. Para makasama mga kapatid, amen, sa kanyang pagbabalik. Next slide po, Brother Ronel. So what's keeping you from God? Hallelujah. So material pursuits. Next po. Is career demands or relationship mga kapatid. So minsan may mga humahad lang mga kapatid. Amen. Sa atin kaya minsan tayo ay parang yung mga nabanggit natin kanina mga kapatid. Amen. Yung isang businessman, yung isang ikinasal mga kapatid. Amen. At yung isang may-ari ng lupa mga kapatid na inuuna minsan nila mga kapatid. Amen. Yung mga bagay sa mundong ito. Kaya minsan mga kapatid, hindi tayo makasundo sa Panginoon dahil hindi natin kayang bitawan mga kapatid yung mga bagay na nagiging hadlang para tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Next slide, Caroline. So the urgency of now, tomorrow is not a promise. The invitation to God's kingdom requires an immediate response. Hallelujah. Next slide, mga kapatid. Sabi nga mga kapatid, ito yung araw ng kaligtasan mo. Amen. So, wag na nating ipagpabukas pa. Hallelujah. So the question is, are you ready? Amen. Are you ready to repent? Are you ready for baptism? And are you ready to receive? Hallelujah. Are you ready for heaven, mga kapatid? Amen. So don't let busyness keep you from accepting God's invitation. Praise the Lord. So the final question, mga kapatid, are you too busy? Amen. You will be one day too late. Hallelujah. Kaya mga kapatid, amen, ang Diyos ay naghihintay ng ating kasagutan mga kapatid. Amen. Sabi nga, bukas na ang pintuan mga kapatid. Ang Diyos ay naghihintay lang. Amen. Yung invitation ng Panginoon, amen, sa bawat isa sa atin, kailangan lang natin mga kapatid sumalo kasama ang Panginoon at tanggapin ang kaligtasan kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin mga kapatid. Sabi nga kanya mga kapatid, amen, huwag tayong magpakabisi mga kapatid, maging sa mundong ito, dahil sino nangyari sa akin mga kapatid, ako ay pinalo ng Panginoon. Amen. At salamat sa Lord, sa Diyos ang kapurihan mga kapatid, dahil muli akong ibinilik ng Panginoon. Sa kabila ng kabisihan ko nun mga kapatid, muli akong ibinilik ng Panginoon
sa kanyang gawain, mga kapatid. At alam ko na may plano, amen, ang bawat isa. Ang may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. Naging busy man tayo, mga kapatid, ang Diyos handa tayo, muling tanggapin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, wag tayong, mga kapatid, magpakabisi sa mundong ito. Bagkus, mga kapatid, sa mga hindi pa nakilala sa Panginoon, tanggapin natin ang invitation ni Lord. Amen. Let us accept, mga kapatid, amen, the gift of salvation. Purihin ang Diyos. To God be all the glory. Marami pong salamat sa bawat isa. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Let's clap our hands to Praise the Lord. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Napakagandang topic. Amen. Amen. Ang binigay sa atin ni Brother Edwin. I know that God truly, amen, nakikita ng Panginoon. Amen. Nakikita yan ng Panginoon kung ano yung mga situation ng ating mga buhay, mga kapatid. Wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Amen. So we are so blessed that here we are once again sa araw na ito in order to study the Word of God. Amen. So the message is all about, are you too busy? Amen. So ikaw po yung makakasagot ng mga bagay na yan, mga kapatid. Amen. So ang Panginoon po ay nagbibigay palagi sa atin ng reminders. Amen. For all the things po na nangyayari sa ating mga buhay. Amen. So let us examine ourselves. Hallelujah. Kung saan na po tayo habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Because in this message sa gabing ito, amen, ay binigay sa atin ng ating teacher. Amen. Hallelujah. This is a warning unto us. Amen. Warning to sa muli ng ating Panginoon. Amen. So, napaka-busy ngayon ng kaaway. Amen. Para tayo, kumbaga, madaya. Amen. Marami siya ngayong ginagawa. Amen. Busy siya to distract us. Amen. Busy siya na para tayo ay, hallelujah, parang hindi tayo makafocus at makakonsentrate sa ating Panginoon. Papayag po ba tayo, mga kapatid? Amen. So therefore, it's already in your hands. Nasa harap na po natin. Amen. Ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Sabi nga, we don't know our life and for tomorrow. Amen. Kasi sinabi according to James chapter 4 verse 14, you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? Amen. It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ganun po yung buhay natin, mga kapatid. Amen? Napaka-ikli, mga kapatid. So time flies so quick, mga kapatid. Tingnan nyo ngayon, 2025, nasa September na po tayo. Ilang buwan na lang, magto-2026 na po, mga kapatid. Amen? Minsan hindi natin nare-realize yan dahil sa kabisihan po natin sa mundong ibabaw. Amen? Ba't hindi po natin mapipigilan ang oras, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Life is so short, mga kapatid. Amen? But eternity is forever. Amen? Eternity is forever. Yung buhay na walang hanggan po yung inaantay natin. Amen? So, therefore, live life with a purpose and enjoy the blessing that coming from our Lord God, Jesus Christ. So, we are focusing here the gift of salvation na pinagkaloob ng Panginoon sa atin habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. So time is so precious, mga kapatid. So therefore I encourage you. Amen. Wag na wag po tayo bibitaw sa paglilingkod sa ating Panginoon. Because sinabi nga doon, without Jesus we are nothing. Wala po tayo, talaga po tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Live your life to the fullest with the presence of our Lord God, Jesus Christ. Nandiyan na po lahat, mga kapatid. Amen. Papadaya ba tayo, mga kapatid? Amen. Surely God means for our minutes on earth, amen, to count for something significant, mga kapatid. Amen. So Paul said in Philippians chapter 2, verse 16, sabi niya dyan na yung buhay natin is kailangan nating alagaan, mga kapatid. Amen. Dahil kung hindi, ay nako, wala po tayong magagawa. Kung hindi, wala lang, mga kapatid. Hindi natin ma-avail yung mga binibigay ng Panginoon unto us. Amen? And then always din remember, mga kapatid, according to 1 Corinthians chapter 15 verse 58, na ang labor natin is not in vain, mga kapatid. Amen? Lahat ng ginagawa natin ay mayroon yung credit sa ating Panginoon.
Amen. So lahat ng ating mga ginagawa ay may ano yan, nakikita yan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. So salamat sa topic na ito. Amen. Salamat once again as reminders, amen, na tayo po ay talagang kayo na po yung makakatel sa sarili niyo po kung ano po yung mga ginagawa natin. So pasalamat po tayo sa ating Panginoon na here we are once again, na nagbigay po tayo at naglaan po tayo ng oras para mas maintindihan po natin kung anong ibig sabihin ng paglilingkod natin sa Panginoon. So once again, thank you so much, Brother Edwin, for that wonderful topic. Amen, na inopen mo sa araw na ito para madagdagan po ang aming encouragement. I'm so blessed po sa topic na ito. Amen, hallelujah. I know meron din ako mga pagkukulang, but I'm so blessed with the topic, the lesson, and the word of God sa gabing ito. Amen? Hallelujah, hallelujah. So, by this time, amen, so we have some, may mga ministers tayo dito, may mga pastors tayo dito, amen, or leaders, amen. So, if you want to share something, amen, or if you want to add, amen, hallelujah. So, by this time, I will give you an opportunity, amen, to say so about kung ano po yung napipress sa inyong puso dyan, amen, sa topic na ito, sa araw na ito. Amen. Hallelujah. So you have the liberty to speak up. Amen. Unmute niyo lang po yung inyong sarili at you say something po about sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So have your way po and have the liberty to speak up about the goodness of our God. Praise the Lord. Praise the Lord, Amen. everyone. Good Amen. evening. This is karagdagan is indeed sound teaching, and really it touches me. Honestly, dito sa lesson, there are some points in our Christian life when we are busy. Dumarating sa buhay ng isang mananampalataya some points in our Christian life na nagiging busy tayo, but this lesson reminds us to prioritize God in Amen. everything. To prioritize God in everything. To put God above all things, above our jobs, above our careers, above our family. And He must be, the number one in our life. Secondly, is that God is every day or every time sending invitations, to come, for those, sa mga pamilya nating hindi paligtas, God, Jesus is sending continuously, the invitation for salvation. Not only for salvation, God is sending or invitation to be restored, to repent and to be restored. God is always in the business of restoring people. Katulad sa testimony ni Brother Edwin. There was a time na naging busy siya, but God restored him. God, katulad na sinabi niya, those who believe and live a surrendered life to Jesus, no one can, pluck him out of God's hand. Amen. Nobody can pluck him out or her out of God's hand. Once you're truly saved, once you live a fully surrendered life, walang tao o walang sino man makakapag-agaw sa iyo sa kamay ng Diyos. You are, in the hands of God. You are safe, you are protected, you're strengthened. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So, I can say that, Brother Edwin, it was really, I can say that, sound teaching, excellent. It is a reminder for us, not only for those, our members, but for us ministers and pastors to prioritize God. We may be busy, but God, we have to be, sensitive to the Spirit of God when God is trying to redirect you because you're going that way. So we have to be sensitive to the Spirit of God. God, is with us. He will, always,
with us na, kahit saan tayo magpunta, as long as we are, really, number one dun is to be faithful and live a fully surrendered life. God bless you. Amen. Amen and amen. Thank you, Reverend Doris. Amen for that wonderful additional encouragement. Amen. Hallelujah to our Lord God. Jesus Christ, most especially the servant of God who are here in this moment. Amen. So praise God. So anyone else who wants to add on, amen, sa ating lesson tonight? Or it may be if you have any questions, amen. So you can raise question as well. Amen. Yes, Brother John Ray Alconten. Do you? Wait lang. Sa akin lang po, kailangan natin bantayan yung ating kaluluwa at kasagahan ito kasi yung Diablo kasi sobrang aggressive ngayon. Di lang siya sa labas kumikilos, pati sa loob ng simbahan talaga. So, sabi nga ng na Hebrew 3:12, kailangan natin magpapalahan ng bawat isa upang hindi tayo madaya ng kaaway. Kasi nga, kahit sabihin natin ligtas tayo ngayon, pero yung Diablo, tuso eh. So, umahanap siya ng paraan para yung mga nakakilala sa Panginoon, gusto yung lumayo. Para gusto nyo isama sa interno. So, kailangan natin maging alerto talaga. Kahit nasa loob tayo ng simbahan, bantayan natin yung natin yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon. So, huwag tayong maging kampante na ligtas na tayo. Kasi yung Diablo, sobrang tuso talaga ngayon. Kasi nga, ang sabi nga doon sa sa atin ngayon, nag-Bible study, anytime, pwede tayong kunin ng Panginoon. So, ang tanong, ligtas na ba tayo talaga? Ligtas na ba talaga? Kasi hindi natin alam kung anong oras tayo mamamatay. Walang sinabi sa Bible kung saan tayo mamatay, anong oras tayo mamatay. Sinabi lang doon na mamamatay tayo. Pero ang tanong lang kasi, ligtas na ba tayo? Kasi ang sabi sa Biblia, kung sino lang yung nananampal tayo sunod sa Panginoon, siya lang yung maliligtas hanggang wakas. So, ang encourage ko lang, magpapalahanan tayo sa bawat isa. I-motivate natin yung bawat isa. I-share natin yung gospel, ng word of God. Although minsan, nasasaktan tayo kasi may mga tao talaga na ayaw ng word of God. Kaya sabi nga yung preacher kanina, mahirap sumunod sa Panginoon. Pero this time, para sa akin, wala na tayong rason na para lumayo sa Panginoon. Kasi malapit na yung dumating yung Panginoon. Kung hindi man natin siya abutan sa physical, siguro sa langit lang siguro tayo mag-aano siguro. Yun ang sa akin po. Bantayan natin kaluluwa, pahalagahan natin ito. Kasi hindi natin alam kailan po yung pag huwag tayong papayag na tuksohin tayo ng Diablo. Kasi masyado silang aggressive na yun. May mga believers, kaya nilang tuksohin, kaya nilang gayahin. Pero prayer, devotion, and atin ng fellowship, yun po. Salamat po. Praise the Lord. Thank you, Brother John Ray. Amen for that additional, amen, wisdom that coming from our God. Amen. So we are so blessed. It's also reminders unto us. Amen. So warning. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you once again, Brother John Ray. Amen. So anyone else? Amen. Praise the Lord. Just unmute yourself. Amen. Hallelujah. Amen. If you want to contribute or if you want to say something, if you want to have question, amen. So this is your opportunity. Amen. Praise the Lord. So we have enough time, amen, to speak about kung ano po yung saloobin natin in this moment. Well, Yes. brother. Yes, go ahead, Brother Joel. Yeah. Well, in my life, I have coming out of the Dominican Republic and coming out of a third world country and going to another country, what normally you look for success and stuff like that, money, and obviously you look for work, what can be more beneficial for your family to grow. And
back in the day, I was seeking. It's easy to gravitate for what is easy in your life. Mhm. It's easy to say no to the will of God and go to what fits the flesh, because it's the flesh too, you know. And so in my life, I felt like I needed to seek money. I needed to seek like a house and build my life, and it was all around the work, work, work. And I started leaving God behind. So we really have to be careful when we approaching that, because you know the level is God first, then the family, and then the church, and everything below that it comes, because that's you gotta follow the structure of God in order to, you know. And I went to the U.S. seeking for riches and stuff like that, and so little did I know that God was calling me to preach. God was calling me to be a pastor. And I said no so many times. No, 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 no. I started going, I was youth minister. I told him, God, I can do this. I don't have money. I have this. I had to do that. Now I'm having a kid. Now I have to provide for that kid. And we put all of them excuses, you know, because who is God? Tell me, who is God? Isn't He your provider? Isn't He Him that gives you anything, that aligns your path in order for you to follow it, right? And it wasn't until later on in my life that He called me again. He's like, "Yo, I need you to do this for me. Nobody else is doing it. Can you do it for me?" And it took me so many times of falling on my face, because that's the thing. If you fall riches, I have cars, I have house, it doesn't matter, because then eventually it's gonna show that that wasn't important. What was important if we're following the will of God, because work is not all it is in life, you know. And so now God is aligning my life. So every pastor has to be aligned with the will of God. It's not just about let's just grow the church, let's just do this, let's make it flashy, you know. It's not all about that. It's about the consecration between you and God. Amen. When we go to church, we kneel and we get into that level of communication with God. Hallelujah. Every time, so I used to do this a lot. Every time I walk into the church, I would find the first thing that it will be wrong in my life, either in my life, in the church, or anything that can set me off from the will of God. And it's just a mentality thing. We all do that. It's in nature. It's the flesh. It's Flesh. But that's why we got to study. That's why we got to learn. That's why we got to teach ourselves, you know, and communicating with God. Hey, God, what do you want me to do today? What do you want me to do this week? Mm. What do you want me to do this year? And the communication, like you created that articulation. You know what articulation means? Is surrendering yourself. It's kneeling yourself on a chair. Wherever you find that author, that you can create that relationship with God. Sorry, guys. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise Amen. God. Amen. Thank you so much, Brother Joel. Amen, for sharing your life. Amen. As you serve the Lord faithfully. Amen. So you have a lot of experience and bullet points as well. Amen. That you say so about. Amen. How we will fight our faith to our God. Amen. So God bless you more. Amen. Hallelujah. I know that God is working so great to your life. Amen. Praise God. Amen. Once again, thank you so much, Brother Joel. Amen. So, anyone else? Amen. Maybe if you have say so, Sister Virgie. Yeah. Yes, Pastor Rena. Yeah.
Yeah. Mag-share lang ako about this Makipot ang Daan. In Matthew 7 verse 13 to 14. Enter ye in at this straight gate, for wide is the gate, and broad is the way, what leadeth to destruction, and many there be which go in through it. 14. Because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Tama nga na napagkaganda yung topic natin tonight kay Pastor, anong pangalan? Oo, Edwin, napakaganda. brother. That's we always had a reminder every time we have a Bible lesson. Every time, even though we always hear that about salvation, about everything, about the gospel, but still God keep on using preacher or teacher to remind us every time we have this lesson through that, entering in the gate of heaven is really narrow. That's why we cannot do it by ourselves, but by the help of each other, we have to help pray each other and continually to study the word of God, because as the teacher says that the devil is always there, laging nakabantay sa atin, that every step of the way, every minute that we commit mistake, he's just a roaring lion to grab us. That's why we really need prayer in our life, and we have to just like help each other, like communicating each other all the time, say hello, do you need prayer, things and everything like that. So ito lang, Brother Pastor Reno, ang aking maidadagdag, and thank you very much for the preacher tonight, teaching tonight. That was awesome. God bless. And that's all. Back to you, Pastor Reno. Thank Thank you you. so much, Sister Virgie. Amen, for sharing an inspiring word of God. Amen. Thank you. Amen and You're amen. Praise God. welcome. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Amen. So, anyone else? Amen. So, if you have your question, you can raise your questions. Amen. So, just unmute yourself. Amen. I don't want na mag-pinpoint. yeah. Yeah. So, kung gusto mong speak up, just unmute yourself. Amen. Praise the Lord. Amen. Oh, praise the Lord, Brother Tahimik, Rene. Yeah. tahimik ang lahat. Go ahead. Go ahead. Glory to God. So, a very good teaching na ating narinig sa gabi ito. And thank you so much, Brother Edwin, for the opportunity na nakasama ka namin sa gabing ito. At talagang in perfect timing, yung masasabi ko is a perfect timing yung lesson is about na talagang too busy. Yes, we are included on that because we are too busy. From the week na bumalik ako from holiday for 3 weeks, and I think it's so loaded yung trabaho, and but God is good always. Amen. Dahil I assign being a chef in the hotel, even I am not a chef. And because isa ako sa isa sa management, so ako yung hinahatak doon para sa kakulangan ng staffing. So for that reason, napunta po ako sa sa lugar na nagiging chef doon, mga kapatid. So I thank God even though in that situation na binibigay sa akin ni Lord na provision. And that moment, I know I am enjoying that day, that week until now, until tomorrow. I am a chef there, and you know what? I just want to share to you the testimony while I am doing my task. And while I am doing my task, is I enjoying the joyful song. I am nagpapatugtog ako sa music,
in that sa space ng aking pinagtatrabahuan kasi ako lang doon sa kitchen. At yung staff, yung team members, pumapasok doon siya. And I'm observing her na habang pumapasok doon siya sa loob, kung ano naririnig niya doon na praise and worship song, they're joined for praising also. So I just noticed for only to her na ganon. After the end of my shift, natapos yung ng shift na yon, I invite her for the lunch. Sabi ko, you can join me in the lunch. But I know God spoke to me that there is something there in that lady. You know what? What is the first question to me? Are you Christian? and I told her, how you know? Yeah, and she told me because I heard the praise and worship song that reflect in my heart that why I'm feeling like this. I don't know why. See, I told him, see, you know what? You are here now speaking to God, about God, yeah. So that it means there is something to you, yeah, that God want to speak to you right now, yeah. And that moment, I invite her in the church. Now, I told her if you are available on this day, you can join us in this time, in this moment. Without any hesitation, I just only offer her about what God desire, what is in desire in his heart, because I know na is reflect that song reflect in her heart, no, na ganun ang kanyang that nararamdaman. And he opened up that, you know, from my birth, sa simula nung pagkabata niya hanggang sa ngayong edad niya na nag-young age siya for 18 years old, I think 19 or 20 something ang old niya, she is born as a Christian. Ang parents niya is a preacher, yes, and she's testifying that she said ay hindi daw siya nagko-continue for going church because she want to a conviction, the in her heart, that conviction that I don't want to go because of what the surroundings see, yeah, kung ano ang nakikita niya sa panglabas. I told her, sister, I can understand that your feelings, what is inside. I told her, you know, just focus what God spoke to you. The important here is not about the religion. It's not about what kind of religion are you. The important here is about the relation to our Lord God Jesus. And suddenly, you know, I feel that the eyes is teary. You know, naluluha siya, mga kapatid. And this morning, I say, hi sister, how are you? I can invite you on this coming Sunday in the church. You know, brother, I told to my parents that I will go in the church this Sunday. I don't know where, but I know God direct her. Amen. So it's very good testimony and very good teaching tonight that we listen to every one of us, that even though na too busy po tayo sa lahat ng mga bagay, but in our heart, if you pray from the beginning of your day, amen, that God's move in your life, the light shine upon us. Amen. Hallelujah. And only give. Remember this, only give God your best. According to 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and whose professed a good profession before many witnesses. Glory to God. So God has called us to a specific task. Imagine that. Yeah. So God
Yeah, listen this. God has called you, called us, amen, to a specific task. And it can only be accomplished when you give it the best of your time, best of your effort, the gift that God gives you, and of course, the focus, yeah, the align. Always tayo nakaangkla sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang gagawa, and thank you for this moment. I know that, hallelujah, that God spoke to all of us right now, even though that we are too busy in our task, our work, and everything. Pastor Joel told us, and a lot of refuses, no? For I don't want this, I don't want to become a pastor, I don't want to anything, a lot of reasons. But if God put you in that ministry, amen, no one can stop you. Only God knows about that. Glory to God. That's all mga kapatid, and thank you once again. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank Praise you, the Brother Lord. Ronel. Amen. Amen. Hallelujah, for sharing that wonderful testimony. Amen. And for additional encouragement unto us of who we are in serving the Lord. Amen. Praise the Lord. So thank you. Praise God. So I know time is running. Amen. So by this time, last one. Amen. So Hallelujah. yeah. If there is one more to speak about the Word of God, this is your time to speak and have the liberty to unmute yourself. Amen. Praise the Lord. One more. Praise God. Amen. So Amen. I think everyone is sold out now, and we are all full with the Glory word to God. of the Lord. Amen. So before we close this one with our Bible study tonight, amen. So I will request Pastora Josephine, but before you close our Bible study for tonight, amen. Pastora Josephine, I would like to say thank you to all the participants. Amen. This Bible study. Amen. Thank you so much to our teacher for tonight. Amen. Brother Edwin Dapito. Amen. Amen. God bless you more. Amen. As you continue to use your life to share, to teach, and to preach the gospel of our Lord God, Jesus Christ. Amen. Thank you as well to Brother RG and Sister Princess for leading us in the wonderful time of worship. Amen. And thank you as well to those who contribute. Amen. To give their testimonies. Amen. To share. Amen. Hallelujah. What's inside their hearts. Amen. So thank you so much for that wonderful and words of encouragement that we have heard tonight. Amen. And of course, thank you. Amen. To all of us who are here, always present in our midweek Bible study. Thank you for your love, for your support. Amen. And thank you to the Paclayon family. Amen. For Amen. always ready, for always andyan palagi, lalo na sa gawain natin every Wednesday. Thank you, the Paclayon family, and God bless you more. Amen. So, by this time, I will give it now to Sister Josephine Galang, or probably mayroon pa siyang idadagdag. Amen. Hallelujah Amen. before it close. Amen. So have your way po, Pastora Josephine Galang. Amen. Praise the Lord, and a great privilege once again to be with us and to be with you all. At just want to share the Deuteronomy 8:18. Truly, it says there that, "But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth the power to get wealth, that He may establish His covenant with us." Thank you, Lord. Amen. So it's a great lesson that we have learned today, na tanungin lagi natin sa ating sarili na, are we busy, no, mga kapatid? At the only commandment of the Lord for us is to remember Him, because He is the source of all our living, mga kapatid. Amen. So praise the Lord, and thank you, and God bless this ministry, that more souls, mga kapatid, to be encouraged and to be inspired serving the Lord. So God bless us. Tonight, let us pray. Glory to God. Hallelujah. Let us focus to thank God. Hallelujah. Lord Jesus, oh God,
We are so blessed. We are so thankful, Lord God, for the favor that you have given for us tonight, Lord Jesus. God, thank you for the host, Lord Jesus. Lord God, Thank you, Jesus. Lord God, for the Bible study teacher, Lord. Thank you, Lord, for the participant, Lord, for all the attendees, Lord Jesus. God, thy mercy is upon us, Panginoon. Thy favor is upon us, Panginoon, Lord Jesus. That continually, Lord Jesus, you revive each one of us, Lord. That we will continue, Lord Jesus. Lord, to stay focused in you, Lord. To, Lord Jesus, let you be our priority, Lord Jesus. To remember you in all our life, Lord Jesus. God, right now, Lord Jesus, we release the high favor, the blessings of all, Lord Jesus, oh God. Bless everyone, Lord, continually. More growth in spiritually, Panginoon. More financial blessings, more material blessings, emotional blessings, and above all, Lord God, spiritual blessings. That the Holy Ghost, Lord Jesus, always, Lord, dwelling in our heart, dwelling in our mind, dwelling in Lord Jesus, in all, oh God, of our life, Lord Jesus, that causes us, Lord, to live more righteously, more holy, oh God. Oh, thank you, Lord Jesus. God. Alamahakiya sandalala. Jesus, God. Jesus, Lord God. Bless everyone, Lord. Bless every job, Lord. And bring back, Lord Jesus, oh God, every strength, Lord God. Though, Lord Jesus, oh God, kulang aming tulong ngayon. But God, you are the source, oh God. You are the source of the strength, Lord. You are the source of peace, love, and joy, Panginoon, oh God. Thank you once again, Lord Jesus. We adore you, Lord. We glorify you, Jesus. Thank you, Lord God, for these blessings. And we are, oh God, hallelujah, expecting more revival, Panginoon. Revival, Panginoon, oh God, of this ministry, that many souls, Lord, will reach out, Panginoon. Anoint, Lord Jesus, the evangelism, Panginoon. Anoint, Lord God, every ministry, Panginoon. Anoint, Lord Jesus, God, every places, Lord, that we are in, oh God. Hallelujah. Thank you once again, Lord Jesus. And God, bring us back this coming Wednesday, Lord. Jesus, God. Once again, Lord God, we adore you. We give you praise. We give you honor in the name of Jesus. By the power and authority of your word, oh God. Lord Jesus, God, we are so thankful, Lord. In the Yes, name of Lord. Jesus. In the name of Jesus. In the Yes, name Lord. of Jesus. In We ask Jesus' all these name, Lord. things, Lord. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen Praise and God. Praise amen. To God. God Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. To God be all the victory. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sister Pastor Josephine Galang. Amen. Hallelujah. Oh, worship the Lord. Worship the Lord. Oh, Yes, Lord God. hallelujah. 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 Thank you, Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. God bless Praise the Lord. everyone and see you again. God bless us all. Amen. And see you next Wednesday. Amen. God bless. God God bless bless everyone. everyone. Good night. Good Good night. night. Night, Bye. everyone. Thank you, Pastor Joel. God bless. God bless. Thank you. Welcome back sa Bye, mga Sister, bakasyonista from Philippines. Sister Aisa. Yes, Lord. Brother Bye-bye. Jojo Bye-bye. Lucrecio, Sister Grace Montalvo. Welcome Bye-bye. back from Yes, Sir Philippines. Joel. Amen. Brother Bye-bye. Sister Hazel. Bye-bye. Amen. Thank you, Pastor Josephine. God bless you more Thank you, po. Pastor Joel. Amen. Thank Thank you, you, Pastor Joel. Brother Jonathan. Praise the Lord. Brother John Ray. Thank you, Brother John Ray. God bless you more. Thank you for joining us. Amen. Yes, bye-bye. Bye-bye po. Bye. Yes. Brother Edwin.